hindi umano isasama ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang revised na partial report ang dating House Speaker at kasalukuyang Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa listahan ng mga individual na irerekomenda para sa preliminary investigation kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects. Sa halip, ipagpapatuloy ng komite ang pangangalap ng ebidensya at posibleng case build-up laban sa pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o Jr. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng komite, kulang pa ang matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y irregularidad. Dagdag pa niya, limitado lamang sa fact-finding at financial scrutiny ang rekomendasyon laban kay Romualdez. Inirekomenda rin ng komite na magsagawa ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng pagsubaybay sa galaw ng mga accounts. Sa ngayon, nakabatay lamang ang aksyon ng komite sa testimonya ng kontrobersyal na testigo na si Orly Gutesa na nagsabing personal siyang nagdala ng maleta ng pera sa bahay ni Romualdez at dating Congressman Zaldico. Mariin naman na itinanggi ng dalawa ang nasabing akusasyon na nanatiling questionable ang affidavit ni Gutesa dahil sa hindi pa siya humaharap upang ipaliwanag ito. Sa nakaraang pagdinig, may mga saksi rin na nagtangkang iugnay si Romualdez sa kontraktor na si Curly Discaya, ngunit itinanggi ng huli ang umunay pagbili ng property sa Forest Park na iniuugnay naman sa dating speaker. Posibleng talakayan pa ito sa susunod na mga pagdinig ng Blue Ribbon. Nilinaw ni Lacson na maaari pang magbago ang status ni Romualdez sa final report kung may lilitaw na corroborating evidence. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ni dating Senador Ramon Revilla Jr. na i-recuse si Associate Justice Carl Miranda sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Sa 7 pahinang desisyon, sinabi ng korte na nabigo si Revilla na magpakita ng ebidensya ng bias o partiality ni Miranda. Itinulak ni Revilla ang recusal dahil sa umano'y koneksyon ng kapatid ng hukom na si Buenaventura Miranda na nagsisilbing legal counsel ng dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo sa mga pagdinig ng Blue Ribbon. Ngunit ayon sa korte, hindi ito sapat na batayan para sa inhibition. Ganito naman ang naging bahagi ng pagpapahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ang recommendation doon sa kanya, i-pursue yung mga ebidensya na nakalap, no, patungo sa preliminary investigation. Kumbaga, pero wala pa doon. So, for further investigation, ibig sabihin. O kaya case build up. Yes. At saka yung inirecommend siya para sa yung AMLAC magsagawa ng tracking, no, mga